Focus lang, focus in one, focus lang sa ulo ng baboy, crispy ulo mga kanegosyo. Sa dami-daming parte ng baboy mga kanegosyo, sila na pagdesisyon na nila na magpo-focus lang sila sa crispy ulo mga kanegosyo. Mas kumikita pa yan kaysa sa negosyo maraming tinda. By the way, ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin ako DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, hindi networking tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Kwento ko lang mga kanegosyo. Way back after ko na malugi ng sari-sari store, hindi ko pa rin alam yung focus in one. At ang sunod kong pangalawang negosyong nalugi is barbecuehan. Sa barbecuehan mga kanegosyo, wala pa rin palang focus in one yun. May tinda akong, ang dami kong tinda nun, may tinda akong pork barbecue, may tinda akong bulaklak, may tinda akong balunan, may tinda akong isaw, may baga, may hotdog. Pag sinabing focus in one, kung pork barbecue lang yung tinda mo. Ang mahirap sa negosyante, mga kanegosyo, lalo na kung nagsisimula ka, disiplina. Kapag nakakaranas ka ng pagkalugi, at kasama naman talaga sa pagninegosyo ang pagkalugi, nag-iisip ka na kung ano na ang idadagdag mo sa pagtitinda mo. At eventually mga kanegosyo, dun ka lalong malulugi kapag nagdagdag ka kasi maa-out of focus ka. Pag kumikita din naman, nawawala din sa disiplina yung negosyante. Bakit ka mo? Siyempre marami kang pera. E di nag-iisip ka na kung anong idadagdag mong produkto. At dun ka magsisimulang malugi kapag nagdagdag ka ng produkto. Tulad na lang ng crispy ulo nila kuya. Focus lang sa isa. At maraming advantage kapag nakapokus ka lang sa isa. Tulad ng hindi ka hirap i-identify ng customer mo. Lahat ng post mo sa social media, lahat ng tarpaulin mo, marketing material mo, tungkol lang sa crispy ulo. Wala silang makikitang pizza, shawarma, french fries, milk tea, pinagsama-sama na nila lahat. Sila kuya focus lang. So every time na gusto ng customer na kumain ng crispy ulo, sila yung maiisip. Pangatlo, ang advantage nito mga kanegosyo kapag nakapokus ka lang sa isa, hindi ka mahirap sa inventory mo. Pang-apat, hindi ka rin mahirapan sa cash flow mo. Kasi sa isa ka lang nakapokus eh. Kesa ang dami mong tinda mga kanegosyo, doon ka magsisimula malugi. May customer na naghahanap ng crispy pata, ayaw nila ng crispy ulo. Ituro mo na lang sila sa iba mga kanegosyo. Wala po kaming crispy pata, crispy ulo lang meron kami. Sa kabila merong crispy pata. Ang customer mga kanegosyo, minsan pahamak yan. Hindi pala minsan, madalas. Lalo na sa sari-sari store, pahamak yan. Maghanap ng wala yan, pag meron na, hindi nabibili yan. Pera mo yung malulugi, hindi naman pera ng customer mo yung malulugi. Disiplina sa focus in one mga kanegosyo. Kahit maraming customer na, magtinda ka naman ng crispy pata, hindi puro ka crispy ulo. Di kayo magtinda. Gusto nyo pala yung crispy pata eh. Pera nyo, gamitin nyo. Wag yung pera ko. Ako, focus lang ako sa crispy ulo. Kahit anong mangyari, crispy ulo lang focus ko dito. Malugi man ako ngayon o hindi, crispy ulo lang. Panindigan nyo mga kanegosyo. At kung nagsisimula ka palang magnegosyo, focus in one, hanapin ang community ng mayaman, scale up sa level 2 business model yan, applyan natin ng franchising,
Distribution, manpower, software, licensing yan. Doon yung tunay na kitaan mga kanegosyo. At pang-apat, kailangan na natin gumawa ng original content bilang negosyante dahil kasama na sa trabaho natin yan. Makapansin nyo naman yung mga negosyong kumikita, puro gumagawa ng original content. At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin to, comment ka lang kung nakakain ka na ng crispy ulo. Crispy ulo, sabihin mo sa comment. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.